Si Romualdez, ayan, balik kayo ulit para buhay na naman ang mga hasang nyo. Yan muna ang latest. Ayan. Ano pa yung mga balita tungkol diyan? I-play natin naman yung sinabi ni Inday Sara. Inday Sara. Yung sinabi ni Claire Castro. Naku, galit na naman si Claire Castro. Inaway na naman yung mga Duterte. Oo, nang-akusa na naman ang putaragis. Nang fake news na naman. Sige, Claire, banat. Sa kanyang na-scripted o palabas lang ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricela, ano reaksyon ng palasyo sa mga nagdududa sa impeachment complaint na ito? Si Maricel Halili mukhang jigsaw puzzle, oh. Puzzle yarn. Inantong mga to, parang mga luka-luka na eh. Oo, Jiggy, alam natin na iba't iba yung mga naging reaksyon dito sa pagsasampa ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin doon sa sinabi ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos kung saan drama series lamang daw ito natatagal ng 1 taon. Alam mo, naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan ngayong hapon at ang sabi niya, ayaw niya magbigay ng komento sa isang pahayag na walang basihan, hula lamang at galing sa isang taong malinaw naman na merong kinikilingan. Matatandaan natin na kahapon nagbigay din ng pahayag itong si Congressman Pulong Duterte kung saan sinabi niya na mukhang scripted distraction lamang itong impeachment case na ito laban sa Pangulo. Ang sabi dyan ni Jose Castro, hindi eksperto ang Pangulo at ang administrasyon pagdating sa paggawa ng mga intriga. Pero malinaw na hindi raw totoo yung pag-question nila doon sa relasyon ng abogadong nag-file ng impeachment at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Matatandaan kasi natin na lumabas din yung issue na ginawang representative ni First Lady etong si abogado na nag-file ng impeachment complaint doon naman sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Ang sabi ni Jose Castro, wala yang katotohanan. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. At Maricel, dati nang sinabi ng palasyo na hindi makikialam ito sa proseso ng impeachment. Pero si Congressman Sandro Marcos ay nasa Kongreso. So papaano ang magiging setup niyan? Tama ka. Hindi makikialam. Ulul. Ito si Charis. Nandyan, anak. Yung pinsan, nandyan. Yung hipag, nandyan. Mga kamag-anak, nandyan. Ito pa ang nakakatawa. Yung Speaker of the House, kanila. Yung DO, sa Committee on Justice dyan, kanila. Tangina, di makikialam. Kanina, muling iginiit ng Malacanang na hindi sila mag-i-intervene dito sa impeachment process. Malinaw din naman daw yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay House Majority Leader Sandro Marcos na gawin niya lamang yung kanyang mandato bilang bahagi o bilang miyembro ng House of Representatives. It doesn't matter kahit daw ang impeachment case ay sinampa laban sa sarili niyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong hapon, nagsalita ring muli si Jose Castro at sinabi niya na mismo ang Pangulo ang nagparating sa kanya na hindi siya nababahala dito sa impeachment case na isinampa sa kanya. Ang tingin daw kasi ng... Talaga siya mababahala. Tanginan yan. Paano ka mababahala? Lahat na nasa Kongreso, kakampi mo. Mababahala ka ba? Putya ka na, dami nga namatay noong nakaraang bagyo sa pagbabaha. Putya, wala ngang kakurap-kurap yan Patawa-tawa, pakanta-kanta nga lang yan, pa-party-party nga lang yan nung Pasko namigay pa ng mga regalo yan demonyo yan, wala talagang konsensya yan. Ano ba, sabi ko nga sa inyo, di ba? May sinabi siya na pag binuksan nyo ang puso ko, nandiyan kayo, ulol. Maghapon maghahanap yung doktor, wala kang puso. Wala kang puso, tsaka wala kang konsensya, hindi talaga makukonsensya yan. Pangulo, wala namang sapat na basihan itong mga inilatag na grounds para mapatalsik siya sa pwesto. Basta dire-diretso lamang daw ang kanyang pagtatrabaho. Jiggy? Yung pag-aresto kay Bong Revilla, anong reaksyon ng Malacanang? Galing din daw mismo, Jiggy, kay Pangulo. Ayan.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.